Noong unang panahon, may isang lalaking nagngangalang John na nakatira sa isang isla na tinatawag na Patmos. Isang araw may nangyaring kamangha-mangha. Binigyan siya ng Diyos ng isang pangitain, isang espesyal na panaginip upang ipakita sa kanya kung ano ang hinaharap. Ang buwan ng pangitain ni John ay dinala siya sa isang makalangit na silid ng trono, mas maganda at mas maringal kaysa sa anumang bagay sa lupa. Ito ay puno ng makinang na mga ilaw at kulay at mga nilalang na hindi pa niya nakikita noon. Nandun mismo sa gitna ng lahat ay si Jesus. Ipinakita ng pangitain si Jesus na papalapit sa isang misteryosong aklat na tinatakan ng 7 selyo. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga lihim ng hinaharap at tanging si Jesus lamang ang karapat-dapat na magbukas nito at ipakita ang nilalaman kay John. Ang unang 4 na selyo ay kinakatawan ng 4 na manggangabayo: pananakop, digmaan, taggutom at sa huli, kamatayan. Nang mabuksan ang unang selyo, dumating ang pananakop na nakasakay sa isang kahangahangang puting kabayo. Mayroon siyang korona dahil siya ay tungkol sa pagkapanalo, ngunit hindi sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Mayroon siyang pana at nais niyang punuin ang mundo ng kapayapaan at katotohanan. Ngunit ang kanyang landas ay hindi walang pagtutol. Habang siya ay nagpatuloy, natuklasan niyang hindi lahat ng puso ay handang mapasa kanya. Ang paglalakbay ng pananakop ay isang pangitain ng pakikibaka sa pagitan ng liwanag at kadiliman sa mundo. Nang masira ang ikalawang selyo, sumakay si Digmaan sakay ng isang maapoy na pulang kabayo na nag-uugoy ng isang malaking espada. Ang digmaan ay tungkol sa tunggalian habang ginagamit niya ang kanyang espada upang alisin ang kapayapaan mula sa lupa. Pinapagawa ang mga tao na maglaban-laban. Parang saan ka man tumingin, ang mga tao ay nagtatalo at naglalaban, hindi makahanap ng kapayapaan. Sa ikatlong selyo, dumating ang taggutom na mukhang seryoso sakay ng isang itim na kabayo. Hawak niya ang mga timbangan na nagpapakita na hindi sapat ang pagkain para sa lahat. Bawat pagkain ay naging napakahalaga at ang mga tao ay labis na naapektuhan ng bigat ng gutom. Sinubok ng panahong ito ang kabutihang loob at kabaitan ng sangkatauhan. Hinihikayat ang mga tao na magtulungan. Pinapaalala sa atin kung paano ang pagbabahagi ay makapagdadala ng liwanag kahit sa pinakamadilim na panahon. Ang ika-4 na selyo ay nagpakita ng nakakatakot na tanawin, kamatayan. Dumating siya sakay ng isang maputlang kabayo kasama si Hades sa kanyang likuran. Daghatid sila ng panahon ng kalungkutan kung saan maraming tao ang nagkasakit at ang mga mapagkukunan ay naging kakaunti, nagdulot ng anino sa buong mundo. Ang panahong ito ay nagpaalala sa lahat kung gaano kahalaga ang magmalasakit sa isa't isa at sulitin ang bawat sandali na magkasama. Tinuturuan tayo ng halaga ng habag sa pinakamahirap na panahon. Nang mabuksan ang ika-5 selyo, nakita ni Juan ang isang malungkot na tanawin. May isang nga tao na manindigan para sa tama, ngunit nasaktan dahil dito. Ang kanilang mga tinig ay nananawagan ng katarungan. Sila ay nakasuot ng puting damit, kanilang kabutihan at alaala. Ito ay nangangako ng panahon kung saan tama ang magwawagi, hinaharap na katotohanan at tapang ang maliwanag. Ang ika-6 na selyo ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Ang mga lindol ay yumanig sa lupa. Ang araw ay nagdilim at ang buwan ay naging pula na ikinagulat ng lahat ng nakakita. Ang mga bituin ay tila nahuhulog mula sa langit, naglalarawan ng isang mundo na nangangailangan ng pagbabago. Ito ay isang malinaw na senyales na panahon na para sa lahat na mag-isip kung paano nila maibabalik ang tama. Hinihimok tayong magkaisa at muling buuin ang nawala. Sa wakas, ang ika-7 selyo ay nagdala ng malalim na katahimikan na para bang lahat ay nagpipigil ng hininga. Ang tahimik na oras na ito ay hindi lamang isang pahinga, kundi isang pagkakataon para sa lahat na magnilay sa mga nangyari at sa mga susunod na mangyayari. Pagkatapos, lumitaw ang 7 anghel na may mga trumpeta upang ipaalam sa mga tao na may mga darating panghamon at pagsubok. Hinihimok silang maging handa sa kung ano ang dala ng hinaharap. Ang pangitain ni Juan tungkol sa 7 selyo ay puno ng mga kwento at aral. Ito ay tungkol sa hindi pagsuko, tinuturuan tayong magkaisa, maniwala sa kabutihan at patuloy na hanapin ang liwanag kahit mahirap.